If you pursue something or anything in this world other than Jesus, or rather than Jesus, kawawa ka. Ang dami ko pong i-share po sa inyo na aking pong mga kakilala. Ginawa po nila ang lahat, pursue everything, and they ended up empty. Meron po kaming isang kakilala na dinapuan po ng matinding depression. Hindi ko papangalanan, pero maski pangalanan ko man, hindi niyo po kilala. Itago na lang po natin sa pangalang Fatima. Isa po siyang babae, no? Dinapuan po siya ng matinding depression. Tignan po niyo to ha. Tignan yung pagkakasunod-sunod sa buhay niya. Nung unang-una, iwanan siya ng kanyang boyfriend. Tapos simula po noon parang napariwara na po siya. Nagkaroon ng mga bawal na relasyon and all that. Nakamit naman niya yung mga pangarap niya. Material na mga bagay. Nagkaroon ng kotse. In fact, isinakay pa kami sa kotse niya. Fatima was a friend of our cousin. At ang maganda po nito, mabait naman po siya. Pero talagang makikita mo sa mga tao ng mundo na merong kulang sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung sino. Pero tayo mga born-again Christians, we believers, we know kung sino yung kulang. Hindi ko sasabihin ano ang kulang. Sino ang kulang? Si Jesus. Si Jesus ang hinahanap nila. Si Jesus ang makaka-feel ng emptiness na kanila pong nadarama. At ang babae pong binabanggit ko itong Fatima, naanakan po siya, and then right after, dinapuan na po siya ng matinding depression nung yung kanyang anak po ay namatay. Nagkaroon po ng dengue. Then natanong ko lang naman po at why these people, ito po yung hindi ko po nagustuhan dito, keep on blaming God. Pag may mga pangit pang nangyayari sa kanila, they keep on blaming the Lord. Tapos nung libing nung kanyang anak, kinakalbit ako na ako raw magbigay ng ng parang maikling message. Oo, doon lang naman sa kanilang place. Umuo naman po ako. Then, bakit ikaw? Sabi ko, no, I can't. Kanya, hindi ko kaya. Kuya, hindi ko po kaya kanya. Tagal na po nangyari ito eh. Then, kita ko po sa kanya na parang later on, binanggit sa akin nung sister ko na balitaan daw niya doon sa cousin ko na parang blame daw niya ang Diyos. Wala siyang karapatang i-blame ang Diyos, kako. Sapagkat isa po itong Fatima na ito na parang pinagtatawanan yung faith namin because we are Christians. At yun, parang they taunt Christianity na parang, hey, malapit ng rapture, parang gano'n. Parang, alam niyo naman, ako naman po kasi ngayon, kapag ginaganyan naman na tayo, malawak na lang kaalaman ko, ang pangunawa ko, hindi ako magagalit sa kanila. Kaya sila gano'n, hindi nila kilala si Kristo eh. They don't know Jesus yet. Pero naisip ko rin naman, nung hindi ko pa kilala si Jesus, hindi naman ako gumaganyan sa mga hindi Kristyano. Ay, opo, meron din, pero parang inaano ko na ng konti. Merong isang pastor na parang pinagtitripan namin noon nung hindi pa ako mananampalataya kasi yung itsura po niya. And I was so young then. Pero not to the point na parang pinagtatawanan ko yung mga doctrines. In fact, amazed ako sa mga doctrines ng Christianity. Kasi bata pa lang naman ako, pinapasok na ako sa Sunday school. I have an idea. Pero ito mga sinasabi ko mga taong ito, Fatima, itago natin sa pangalan Fatima. This is not the real name of the person. Of course, pangalagaan ko rin. At maski pangalanan ko dito, hindi po siya kilala. No? Alam nyo, ang ending, ang nangyari po sa kanya, siya po ngayon ay parang nagtatrabaho sa isang company sa London. Nakapunta na po siya ng London. May bago yata siyang jowa, pero alam niyo, wala na akong balita. Hindi ako interesado. Ang tinatanong ko lang kung nakakilala na ba sa Lord. Hindi pa rin yata. Pero hanggang ngayon, yung purso niya sa mundo, nandoon pa rin. Mundo pa rin. Mundo. Alam niyo, pag mundo ang pinulso mo, bibigo ka lang. Hindi ka mabibigyan ng satisfaction ng mundo. Hindi ka mabibigyan ng, ano tawag dito? Yung contentment ba? You cannot get it from the world. Bagkus,
papapagpighatiin niya ang puso mo, pabibigatin niya ang kalooban mo, at higit sa lahat, diyan gumagana yung mga inggit. Dahil kapag ikaw nagkakaedad ka, pag hindi po mabuti, meron po ko isang kwento po sa inyo. Isa pong dati pong campus crush na babae. Ito po, ano po ito, kilala ko rin po ito. Pero hindi po ganun ka-close kasi yung isang pinsan kong nasa Amerika, ito po ay kanyang kaibigan. Nag-try mag-model, nag-try ng beauty contest, hanggang dumating yung time na, nung araw talagang pinupuri po siya. In fact, nakita siya ng mother ko dati. Wow, ang ganda-ganda naman niya. Itago na lang po natin sa pangalang, Karen. Ang ganda naman ni Karen. Ganon. Maganda. Lumabang model. Somewhere dito sa Metro Manila, nasungkit po niya yung crown, believe me. Hindi ko papanggitin yung lugar. Kasi matetrace ko kung sino siya. Ayaw ko namang kasi mabait naman yung family nila sa amin. Pero kailangan kong gamitin sa sample dito sa mga vlogs. Ito po nangyari sa kanya. Wala naman po siyang ginawang pangit masyado. Pero ang problema po, ngayon po gurang na po siya. Kasi ako rin po tanda na rin tayo, 30 plus na tayo. Siguro ito ngayon umaabot na po ito ng almost 50. No? Kaibigan nung pinsan namin na mas ahead sa amin. Ito ay medyo gurang na. Dumating po sa point na hindi niya matanggap. Ito, masaklap po ito. Hindi niya matanggap na may mga kabataan ng umuusbong kaysa sa kanya. Maniwala po kayo sa hindi. Biniro ng pinsan ko. Sinabi niya, dun sa comment yata sa Facebook na parang, hindi sa Facebook, parang nabanggitan sa kapatid ko rin, na parang hindi niya matanggap na may edad na siya, nakikipagsabayan po siya sa mga Gen Z. Ano po siya? Gen X. Generation X siya, nakikipagsabayan sa mga Gen Z. Ang sabi ko naman, ate, pagkasabi doon sa friend mo, okay lang maging mag-ayos tayo, pero akma sa edad natin. Kasi, kung makikipagsabayan ka doon sa mga mas bata, maglalabas siyang nagmumurang kamatis. Mas hindi po maganda yon. Opo. At sa Bible po kasi, tignan niyo po sa Bible, makinig po kayo. Alam niyo po ba si Sarai? Dati po Sarai siya Sarai. Ilang taon na po siya nung asawa siya ni Abraham, nung magkaanak siya. Pero alam niyo po ba, nagugustuhan pa rin siya ng mga di ba? Ng mga tao. O ng mga paraw, ng mga nagkakakrush pa sa kanya. Kasi ang sikreto rito, dahil na kay Lord sila, dahil ang Panginoong Jesus nasa kanila, mukha silang fresh. Makinig po kayo. Pag born again Christian ka, Kristiyano ko, nasa iyo si Kristo, maski may edad ka na, looking great ka pa rin. Pero hindi mo pinupurso ang digdig. Ang pinupurso mo si Kristo Jesus. Okay? Yan lang po. Gusto ko sa inyo kasi, alam nyo, ang dami kong nakikita pong ganyan. Alam nyo, lungkot na aawa po ko sa kanila. Alam nyo po ba kung bakit po ako nag-vlog ng ganito? Kasi may nakita po ako kanina dito sa Facebook na mga nakapost na mga, hindi ko nababanggitin kung sino-sino, pero they are pursuing the word. Wala silang contentment. Ayun lang sabihin ko, hindi na ako magbabanggit. Sila po yun, sila. They are pursuing, naaawa po ako sa kanila. Kung anong ginagawa sa ilong, kung anong ginagawa sa mata, kung anong ginagawa sa bibig, nagpaparitoke, nakakaawa po sila. Diba, hinahangaan sila, pero actually, nakakaawa po sila. Pero pag na kay Christ ka, doon papasok yung contentment. Kaya kung born again Christian ka, mahalin mo ang sarili mo. Sabi nga nung kanta, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay blank. Blank! Blank lang, Blank talaga. Oo naman. I mean, kasi inahanap mo kasi yung kaligayahan mo o yung pinaniniwala mo magpapasaya sa'yo sa mundo. Hindi po mangyayari yan. Kasi nakalagay po sa mundo, the world and its glory will fade away. But only those who does the will of God remain forever. Ano ba yung will of God? Simple lang. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. That's the will of God. To accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. At pag si Jesus nasa iyo na, maniwala ka sa akin. Maski sa tingin mo parang gurang na yung edad mo, bata ka pa rin, fresh ka pa rin. Because Jesus is our freshness. Minsan si Jesus Christ, naimbitahan sila ng kanyang dear mommy, si Maria, sa isang wedding, no? At ang
ang alak ay naubos na. Alam niyo po ba sa kostumbre ng mga Hudyo, kapag ka naubusan ka ng alak sa wedding o sa birthday or any ceremony na may kinalaman, no, sa isang pagdidiwang ng buong pamilya, pag naubusan ka ng alak sa kultura ng mga Hudyo o sa kostumbre ng mga Hudyo, nakakahiya ka. Kaya lumapit si Mary kay Jesus.